Limang magkakaanak sa Malasike, Pangasinan, ang nasawi matapos makuryente sa loob ng kanilang bahay. Ang alambre kasing gagawin sanang sampayan, aksidenteng dumikit sa isang cellphone charger. Humihingi ngayon ng tulong ang mga naulilang ng 5 biktima. Nakatutok sa Emil Sumangil. Magkakatabing bangkay na ng abutan ng pulisya kagabi ang 5 magkakamag-anak na nakuryente sa loob ng kanilang bahay sa liblib na barangay ng Bacundao East, Malasike, Pangasinan. Nadiskubre ng mga kapitbahay ang sinapit ng magkakaanak pasado alas 10 ng gabi dahil sa walang tigil na pagtahol ng alaga nilang aso na tanging nakaligtas sa aksidente. Yung mag-asawa nga, gumagawa sila ng sampayan kasama yung isang anak nila. Okay. Yun nga, na-aksidente po na ikabit, na nakadikit po yung alambre doon sa wire at yun po ang cause ng pagkamatay po nila. Batay sa pagsisiyasat ng Malasike PNP, dumikit ang alambring hawak noon ng magkalivin na sina Ariel Colarco at Rochelle Mendoza sa outlet ng kuryente kung saan may nagcha-charge ng cellphone. Hindi raw nakadiin ang husto sa saksakan ng charger kaya sumingit sa pagitan ng alambre at dumaloy ang boltahe ng kuryente patungo sa 2 biktima. Nadamay daw ang anak nilang grade 3 na si Gian dahil kumapit din ito sa katawan ng ina para sana ilayo siya sa saksakan. Pero sadyang mabilis daw ang paggapang ng kuryente kahit pati ang kapatid at pinsan ni Rochelle na sina Michael at Henry nasasaklolo rin sana na kuryente rin. Ayon sa PNP, dapat tandaan ng publiko na ang mga naka-expose o yung mga nakalabas na wiring ng outlet o saksakan, pati na yung mga isinasaksak natin dito ng mga substandard na appliance ay napaka-peligroso. Mula Maynila, umuwi ng biglaan sa Malasike ang pamilya ng mga nakuryente. Hindi ko po kaya paliwanag. Kasi po kung tutusin, parang gusto ko na rin sumama sa kanila dahil iniwan nila akong Collegiate basketball player na inireklamo ng dati niyang kasintahan ng pananakit at pagpapakalat sa internet ng kanilang malaswang video. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Hindi ba't niyo ko ginaganito? Pahirapang hinuli ng 5 ahente ng NBI Cybercrime Division ang 26 anyos na suspect na si Alvin Jaffet Almario, isang dating varsity basketball player ng isang kilalang universidad sa Metro Manila. Bumagsak sa entrapment operation ng suspect nang pilitin niya makipagkita para makipagtalik sa kanya ang kanyang dating nobya na si Angel, di niya tunay na pangalan, kapalit ng di pagpapakalat ng kanilang sex videos. Sumbong ng biktima. Nagdesisyon siyang tapusin ang mahigit 1 taong relasyon nila ng suspect matapos ang paulit-ulit na pananakit ng suspect at nang pagbantaan pati mga magulang nito. Pinaboyan niya talaga, sir. Saan part ng mukha ko lang tinatamaan niyo? Dito, sir. Dito. Sa likod. Sa hita. Tatadyak niya ako sa tiyan. Sa likod. Hita. Iipitin ako sa pinto. Pinapalakad ako butuban sa hallway. Nitong nakaraang linggo, bukod sa kanilang mga kaibigan, pinadala ng suspect ang kanilang sex videos sa mga propesor at magulang umuno ng biktima. In-upload pa raw ng suspect ang video sa isang porn site. So, sir, umulok na siya sa kulungan. Yun talaga. Kasi, sir, feeling ko, pag nakalabas yan, mas doble yung gagawin niya sa akin. Tikom ang suspect nang subukan naming kunan siya ng pahayag. May katotohanan po ba sa mga sinasabi po sa inyo? Sir? Ha? Ikakasuhan din natin sila ng anti-voyeurism law natin. Ito yung Republic Act 9995 kasi may mga sensitive video sila na gusto niyang i-upload sa net kung hindi siya makipagkita. At ito ay positibo natin nakita dito sa mobile phone niya at doon sa SD card, yung memory card na hawak-hawak niya. No? So kasama yun doon sa maging ebidensya natin laban sa kanya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. At sa iba pang balita, mga sindikato at hindi raw mga vigilante ang pumapatay sa mga sangkot umano sa droga. Yan po ang iginiit ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na handa rin daw humarap sa gagawing investigasyon ng Senado sa umunoy extrajudicial killings. Nakatutok si Marie Zumali.
Sa sunod-sunod na insidente ng salvaging, sisimulan na ng Senado sa Lunes ang investigasyon sa extrajudicial killings. Isa sa inimbitahan si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Sa pananalita ni de la Rosa, alam niya kung sino-sino nasa likod ng mga pagpatay at handa siyang isiwalat ito sa pagdinig. Alleged vigilante killing, but it turned out pala ito ay syndicated killing. Yung mga grupo sa droga, magugulat na lang kayo pag may labas kami na mga data, mga facts about kung sino-sino nagpapatayan. Ang magsasagawa ng inquiry in aid of legislation ang Senate Committee on Justice and Human Rights. At ang chairman nito, ang kilalang kritiko ng Duterte administration, si Senador Laila de Lima. Hindi man kami kailangan sindakin para lumabas yung katotohanan. Yung pagpunta lang namin doon sa Senado is a sign that we are true to our words, we are true to our deeds. Wala kami itatago. Kung anong gusto nilang malaman, ibigay namin. Hindi raw nangangamba si PNP Chief Bato de la Rosa na maantala ng anumang Senate investigation ang gyera kontra droga ng kapulisan. Kahit pa nababahiran umano ito ngayon ng kontrobersya dahil sa dumarami ring bilang ng extrajudicial killings ng mga sangkot umano sa droga. Kahit na anong investigasyon dyan magdating that will come our way, we are determined to finish this off in 6 months. I don't care kung anong mga investigation darating dyan. I will continue to motivate my men to exploit the momentum. The momentum is on our side. We don't have to slow down. Continue. Continue the fight. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Umabot na sa 601 ang bilang ng mga nasawing suspect sa droga. Base po yan sa tala ng GMA News mula noong maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte hanggang kaninang alas 3 ng hapon. 356 ang nasawi sa iba't ibang police operations. Mga hindi kilalang salari naman ang responsable sa pagkamatay ng 241 iba pa. Sa kabuang bilang, 332 sa mga napatay ay mga armado umano. Pinakamarami pa rin ang mga nakitaan daw ng hindi tukoy na kalibre ng baril. Naniniwala ang pulisya na kabilang sa isang malaking sindikato ng droga ang naarestong DJ ng isang impilan ng radyo at model na si Karen Bordador, pati ng kanyang nobyo. Nakatutok si Chino Gaston. Pinaghahanap na ng mga tauhan ng Southern Police District Anti-Illegal Drugs Division ang iba pang kasamahan ng radio DJ at model na si Karen Bordador at boyfriend na si Emilio Lim. Naaresto si DJ Karen at si Lim nitong Sabado sa buy-bust operation sa condo unit ni Lim sa Pasig. Malaking sindikato lang daw ang maaaring magpasok ng mga kakaibang uri ng droga na nakuha mula sa condo unit ni Lim, gaya ng ecstasy tablets, cracked ecstasy, powdered ecstasy, flavored marijuana at marijuana resin. May nakuha ring counting machine na sabi ng mga pulis ay katibayang may nangyayaring malakihang drug transaction sa condo unit ni Lim. Parokyano umano ni Lim ang mga drug user sa Bonifacio Global City at sa Makati. Malaking sindikato to kasi yung mga uri ng drugs na possible nanggagaling to sa ibang bansa. Kasi mga flavored marijuana which is hindi naman natin, wala naman dito sa Pilipinas nun. 3 linggo raw tinigdigan ng mga pulis si Lim na una nang ikinanta ng iba pang drug suspects na nadakip sa Pasig. Kasama rin daw si DJ Karen nang isagawa ang buy-bust operation kay Lim. Taliwas ito sa naunang paliwanag ni DJ Karen sa GMA News na napadaan lamang siya noon sa condo unit ng nobyo. Pagka-handle ng pusher buyer natin dito kay Emilio Lim, may participation din itong si Karen sa maaring sa pag-abot o sa pag-receive ng pera o sa paghawak ng sa drugs. Paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Law ang inihaing reklamo laban sa dalawa sa Pasig Prosecutor's Office. Nakakulong na sina DJ Karen at Lim sa SPD Detention Center sa Taguig habang sinusuri ng piskalya ang kanilang kaso. Tumangging magbigay ng pahayag sa amin ang dalawa. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Iginit naman ni Quezon City Mayor Herbert Bautista na hindi siya protektor ng droga. Kasunod po yan ng pag-amin ng kanyang kapatid na si Councilor Hero Bautista na gumagamit siya ng illegal na droga. Ayon kay Mayor Bistek, kailanman ay hindi siya masasangkot sa illegal na droga. Hindi pa raw niya nakakausap ang kanyang kapatid kasunod ng pag-amin kahapon ng konsehal. Ang alam daw niya ay naihatid ng maayos sa rehabilitation center ang konsehal. Nagpapasalamat din si Mayor Bautista sa mga panalangin para sa kanilang pamilya.
Ngayon, nararamdaman ko na yung pakiramdam ng isang pamilya na nabiktima ng pinagbabawal na gamot. No? At napakasakit nun. All the more na tutugon kami. Lalong-lalo na sa mga iba pang mga biktima ng pinagbabawal na gamot dito sa Quezon City. Nalang pusher ng manlaman umano sa mga pulis sa Sampaloc sa Maynila. Ang suspect, isinuplong ng 4 na nahuling nagdodroga nitong Sabado. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Matapos man ang kahapon, napatay sa follow-up operation ang isang hinihinalang pusher sa Sampaloc, Maynila kaninang madaling araw. Nakakuha raw ng tip ang mga otoridad sa mga drug user na nahuli nila noong Sabado. Based sa nahuli namin noong nakaraang Saturday, may 4 pa kami nahuli dito na pot station. O sila po yung nagpipidback sa amin, sila nagbigay na info na pag ganitong araw, oras, may nagbabagsak daw dito. At tamang-tama naman na tugma yung description. Pinasok ng pulisya ang lugar kaninang alas 4 ng madaling araw. Pero pagpasok pa lang daw ng pinto, nagpaputok na ang sospek. Napatay ang lalaking naka-gray t-shirt, shorts at tsinelas sa engkwentro. Nakuha sa kanya ang isang caliber 38. Meron din siyang pouch naglalaman ng 2 pakete ng hinihinalang shabu. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng sospek. Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Sa punto pong ito, mabilis nating silipin ang iba't ibang mga importanteng mga balita. Nahuli kam ang pananalisi ng 2 kabataan sa isang tindahan sa Camarines Sur. Nang matsyempo ang umalis na nagbabantay, agad pinasok ng isa sa mga kabataan ang tindahan habang tinakpan naman siya ng kasabwat gamit ang isang sako. 30 segundo lang. Napitik na nila ang bag na may-ari ng tindahan na naglalaman ng ilang pirmadong tseke at mahigit 20,000 piso na pera. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek sa tulong ng kuha na yan sa CCTV. Tumulak na papuntang Saudi Arabia si Labor Secretary Silvestre Bello III. Susunduin niya yung mga naipit na mga Pilipino roon, mga OFW. Dala raw ng kalihim ang isang sulat ni Pangulong Duterte para sa hari ng Saudi Arabia. Nagpapasalamat daw ang ating Pangulo dahil sa tulong na ipinaabot ng gobyerno ng Saudi. Nakahanda naman daw ang iba't ibang programa ng ating gobyerno para sa tinatawag na reintegration ng mga uuwing OFW. Mga hinihinalang kagamitan sa paggawa ng shabu ang natagpuan na itinapon sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX. Kabilang ang 5 tubo o tube at ibang mga bote na may lamang mga kemikal. Ang ilan ay nakuhanan pa umano ng mga tirang shabu. Ang tingin ng mga pulis, galing ito sa isang inabandonang laboratorio ng shabu. Mas malaki ang panukalang budget ng gobyerno para sa taong 2017 na 3.35 trillion na pesos kaysa sa kasalukuyang budget. Pero walang inilaan na pundo para sa ipinapanukalang pagbabago ng saligang batas o charter change. Wala na rin daw pork barrel. Pinakamalaki pa rin ang ilalaang pondo para sa edukasyon. Sunod ang sa Department of Public Works and Highways. Tinaasan din ang budget ng DILG dahil doon kukunin ang dagdag na pondo para sa PNP. Tinaasan din ang budget para sa AFP Modernization Program at sa kampanya kontra terorismo. Kasama na raw dito ang pangakong dagdag sweldo ng mga pulis at sundalo at ang pagpapagawa ng mga drug rehabilitation center. Lumaki naman ang 6% ang pondo para sa tanggapan ng Pangulo. Sabay-sabay na maintenance shutdown ang 12 planta ng kuryente pati natigil operasyon ng 8 iba pa. Dahil sa problema sa pasilidad, yan daw ang dahilan kung bakit nag-brownout sa iba't ibang bahagi ng Luzon ngayon. Sinabi yan ni ng Energy Regulatory Commission sa pagdinig ng Senate Energy Committee kanina. Ayon kay Energy Secretary Alfonso Cusi, hindi natuloy ang kanilang tinatawag na scheduled maintenance shutdown noon dahil sa eleksyon. Pag-aaralan naman daw ni na Committee Chair Senador Win Gatchalian kung ano ang dapat amyendahan sa batas para mapababa ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Kabilang na dyan ang pag-amyenda sa EPIRA o ang Electric Power Industry Reform Act. Iniimbestigahan na raw ng Department of Energy at ng ERC kung may sabuatan kaya kumonti ang supply at tumaas pa ang presyo ng kuryente. We are investigating to make sure na walang violation like yung pollution. No? We just want to make sure na protektado ang consumer. Point is, pwede pa bang bumaba yung presyo ng ating binabayaran? That's where we will review the EPIRA because the whole spirit of EPIRA is open market. Katulad natin or mga malalaking planta, hotels, malls, they can buy directly to the generation companies.
Nagharap sa unang pagkakataon ang pamilya De La Riarte at ang dalawang taga-highway patrol group na nakapatay sa kanilang kaanak. Naganap yan sa preliminary investigation ng kaso. Iginiit ng Public Attorney's Office na batay sa autopsy report, sa likod ng kanang binti pumasok ang isang tama ng bala kay John De La Riarte. Indikasyon na kahit nakatalikod na, ay binaril pa rin siya ng HPG. Pero sa isinumiting report ng NBI, sa harap daw ng kanang binti pumasok ang bala at tumagos hanggang likod. Binigyan ng 10 araw ang kampo ni na PO2 John G. Manonog at PO3 Jeremiah De Villa na nakabaril kay De La Riarte para magsumiti ng counter affidavit. Si De La Riarte ang nakuna ng videong sinasaktan ng ilang taga-HPG matapos umanong makabangga at magwala sa bahagi ng EDSA nitong Hulyo. Napatay siya ng mang-agaw umano ng baril ng HPG. Investigasyon. The judge will be facing a formal administrative complaint and has already been suspended until further notice. Ito na po ang mga maiinit na mga showbiz balita. Muli nating makakachika ngayong gabi mga kapuso. Walang iba kung hindi ang Asia's pop sweetheart, si Julian San Jose. Julian! Thank you, Sir Mike. Nanumpa na si Aiza Sigera bilang chairperson ng National Youth Commission. Si Aiza may mensahe sa bashers ng asawang si Liza Dino na itinalaga namang chairperson ng Film Development Council of the Philippines. Makichika kay Nelson Canlas. Mula sa pagiging isang child star, ngayon may isang bagong role na namang ginagampanan si Aiza Sigera. Nanumpa na si Aiza kaninang umaga bilang chairperson ng National Youth Commission. Kahit bago sa pandinig ang maging isang opisyal siya ng gobyerno, para kay Aiza, may pagkakahalintulad daw ito sa mga trabaho niya sa show business. Yes, it is very new to me, but sa totoo lang, it's siguro may mga ilang prosesong bago. Pero in terms of the organizational skills and everything, it's not very new because sa trabaho ko naman, may mga organization din na kailangan mangyari, kundi hindi tatakbo ng maayos ang isang produksyon. Ayon kay Aiza, pagsisikapan niya raw na magkaroon ng boses sa mga kabataang hindi gaanong nabibigyan ng pansin dati. Sa mass oath-taking kahapon, bahagyang nagkausap si President Duterte at si Aiza. Batid daw ni Aiza na may mga bashers siya, lalo na't may posisyon na siya sa gobyerno, pero hindi niya raw ito pinapansin. Ang hindi niya raw matanggap ay kabag nakakabasa siya ng mga paninira sa kanyang asawang si Liza Dino na siya namang chairperson ng Film Development Council of the Philippines ngayon. Sa totoo lang, sabi ko nga, ako na lang ang tirahin, not my wife. Sa kaibigan na lang ako nag-rant, I'd rather not, pero doon ako na-apektuhan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Susunod, bakit kaya ipinaparada ang karo na yan sa Cebu? Malaika nga'y one-stop shop ng droga sa Luzon ng Quezon, sinalakay. Ang motorcade po ng mga pulis sa Tabuelan sa Cebu, tila naging funeral procession. Ito po nangunguna pa sa hanay ng mga police mobile unit ang sasakyan na may kabaong. Bahagi po ito ng paglulunsad ng Oplan Tokhang sa lugar. Ayon sa hepe ng pulisya ng Tabuelan, sana ay maging mensahe ito sa ibang suspect sa illegal na droga na sumuko na at magbagong buhay. Aabot na raw sa 500 ang sumuko sa buong Tabuelan, pero iilan lang daw dito ang mga high-value target. 29 na suspect sa droga naman ang arestado. Yan ay nang salakayin ang 2 bahay sa Quezon City na tila ikang ay one-stop shop umano ng droga. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kuha ito sa isang bahay sa Barangay Holy Spirit, Quezon City na base sa impormasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency ay isa umanong drug den. Kitang-kitang bumabatak ng shabu ang 2 babaeng ito. Ngayong hapon sa bisa ng search warrant, sinalakay ng PDEA ang 2 bahay na drug den umano sa lugar. One-stop shop kung tawagin, dito bibilhin at dito na rin gagamit. Nakuha mula sa bahay ni Gemma Narvasa ang mga sachet ng hinihinalang shabu at samut-saring paraphernalia. So positive naman po, meron po tayong nakuha na unknown quantity pa po siya ng suspected methamphetamine hydrochloride. Hindi po sa akin yun. Hindi ho sa inyo, kanino? Opo, hindi ko po alam. Gumagamit lang po ako. Pero nagtitinda rin ho kayo? Hindi po. Kabuang 29 na umano'y drug personalities ang naaresto. Nakaramihay todo tanggi na mga user o pusher daw sila.
Wala ring nanlaban at walang nasaktan sa isinagawang raid. Kinuha ko lang chinilas ko, yun ang request dito daw muna. Ikaw ba gumagamit? Hindi po sir. Hindi ka rin nagtutulak? Hindi rin po. Mukha ko lang sir, pero hindi. May mga surrenderies, pero bukas pa daw susurrender. Susurrender pa daw sila bukas, but eventually nakuha na natin. Pero ang isa pang target ng drug raid na si Robert Torres, aminadong runner umano ng droga at minsan na rin sumuko sa mga otoridad. No choice po kasi ako, wala po kasing hanap buhay. Hihinto lang yan 1 week, the most is 2 weeks. Pag walang intervention ka na magagawa, babalik eh. Ayon sa PIDEA, marami pa mga tulad dito mga kabahayan sa buong Metro Manila na ginagamit na drug den. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, may bagong disenyo at mas pinaganda pa ang security features ng bagong Philippine e-passport. Ayon kay Consul General Paul Raymond Cortez sa Dubai, tanging ang Bureau of Immigration lang daw ang nakakaalam sa mga bagong security feature nito, kaya hindi basta-bastang mapepeke o magagaya yan. Pareho lang ang halaga pero mas mabilis daw ang pagproseso nito. Sa unang pahina, makikita po ang imahe ng Philippine Eagle. Nakadisenyo sa ibang pahina ang ilang linya mula sa lupang hinirang at ang magagandang tanawin sa ating bansa. Ganito na po ang disenyo ng mga kukuha ng passport simula sa susunod na linggo. The new Philippine passport is more secure and it's less prone to tampering or fraud. Perfect combination para sa ilang celebrity kids ang makapaglaro at matuto at the same time. Alamin natin ang ilan sa kanilang favorite learning hobbies sa chika ni Lar Santiago. Skills development classes, personality development at early school. Ilan lang yan sa activities ng celebrity kids na bata pa lang ay hungry for knowledge na. Sina Dingdong Dantes at Marian Rivera, full support nang i-enroll nila sa play school si Baby Zia. Si Zia, very attentive sa storytelling session niya with Mami Yan. What's this? Corn. Oh no, here. Corn. Corn. Okay, put it here. Bukod sa food lessons, kasama ang daddy niyang si Doc Hayden Ko. Enjoy naman si Baby Scarlett Snow sa kanyang ABC lessons sa bahay. Focus din siya habang nilalaro ang kanyang cash register abacus. Heto tila ready na rin ang chikiting na sumabak sa hula Olympics. Look, Scarlett Snow. Si Dabar Cats Baste na nasa nursery 2 na, approve sa productive day niya sa school. Ang friend ni Baste na si Riza May Dizon, all smiles din kasama ang kanyang classmates at teacher. Cute na cute din ang baby ni Yasmin Curdy na si Ayesha kasama ang kanyang friends sa school. Soul sisters ang peg ni Kendra at Scarlett Kramer na handa na rin sa pagpasok nila sa class. Tag team pa sila sa paggawa ng artwork. Pasado naman ang baby brother nilang si Gavin sa animals lesson. What's that? That's a rat. Monkey. That's a dolphin? Shark boy. Shark boy? Ang mga anak ni LJ Reyes at Bettina Carlos, bida sa kanilang respective school performances. At gaya ng kanyang award-winning parents na sina Judaya Traian, proud si Baby Lucho sa kanyang academic achievement. Lar Santiago, updated sa showbiz.